is the God of completion. Sabihin nga po natin, the God of completion. Amen. So, siya ang Diyos na tinatapos, kinukumpleto kung ano yung kanyang nasimulan. Amen? Kaya kanina, sinabi na sa akin ni Lord, ito yung gawin mong topic. Sabi ko, Lord, anong oras na? Sabi niya, tingnan mo yung title, The God of Completion. Matatapos yan. And 6:01 a.m. natapos nga. So, praise God. Galing lang po kay Lord lahat. Amen? So, basahin po natin sa Genesis chapter 2 in verse 1 to verse 2. Yan. So, dito po, Genesis chapter 2. Of course, alam nating lahat in Genesis chapter 1 in verse 1 is yung about creation. Amen? Sa Genesis chapter 1. And then, sabi dito, sa Genesis chapter 2, in verse 1 to verse 2, sabi po dito, so, the creation of the heavens and the earth and everything in them was completed. Sabihin nyo nga po, completed. Ano ibig sabihin pag completed? Buo na, tapos na. Amen? On the seventh day, naka-bold po ba yung ano? Yan, completed. So, naka-bold po yan. Completed. On the seventh day, God, sabi dyan, God had finished His work. Tapos na ulit. Amen? Of creation. So, He rested from all His work. So, yun po. Genesis chapter 2 in verse 1 to 2. So, makikita natin from Genesis 1, sinimulan niya. And then in Genesis chapter 2, tinapos niya. And then, spontaneous, nagka-create pa rin ang Panginoon. Tingnan mo nga yung katabi mo, mukha bang nilikha ng Lord yan. Amen. So, sabi sa Bible, we are made in His likeness. Amen? So, sabi po dito, God is not a God. Sa outline po, God is not a God who is double-minded, nor God of unfulfilled promises, nor of incomplete work. He is the God of completion. Amen? Hindi si Lord yung magsisimula lang tapos hindi matatapos. Hindi po siya ganon. Yung magaling lang sa simula tapos, ayoko na, nagbago isip ko. Hindi siya double-minded. Amen? Ayan. Kaya ngayong umaga, gusto kong makita ninyo na yung pagsisimula ninyo, especially sa mga bago, no? Yang sinimulan ng Panginoon sa inyo, gusto niyang matapos na ganyan din. O higit pa. Amen? So, sige po, magpapatuloy tayo. So, He can be trusted at all times. Amen? Hindi siya yung sa simula lang magaling, pag nanliligaw lang magaling. Di ba? O, tumatawa yung mga dalaga. Napapaganon pa. Hindi siya bolero. Amen? Pag sinabi ni Lord na gagawin niya, gagawin niya. Amen? Sa ayaw mo, sa hindi. Halimbawa, ang plano ng Panginoon, salvation, di ba? Sa mga tao. Pero kailangan niya ng pastor or ng evangelist na magpo-preach ng Word of God. And lahat tayo, tinawag to evangelize, to win the souls. Pero sabi mo, ayoko, hindi doon mapipigilan yung plano ng Panginoon. Kung ayaw mo, may iba siyang gagamitin. Amen? Kaya lang, nakakalungkot kasi hindi ikaw yung ginamit para sa buhay ng iba. So, ganun po yun. Pag sinabi ni Lord na gagawin niya, gagawin niya. Amen? Kahit nga donkey, di ba? Kung nakakapag-devotion kayo, kahit nga donkey, pinagsalita niya di ba? Lahat kayang gamitin sa buhay ni Elijah, ginamit niya uwak para pakainin si Elijah, di ba? Lahat ng plano ng Panginoon sa'yo, gagawin niya in His ways. Amen? So, sabi po dito sa Philippians chapter 1 in verse 6, napakaganda. Sabi po dito, being confident of this very thing. Sabi po ni Apostle Paul, being confident of this very thing, that He who has begun a good work in you will complete it until the day of Jesus Christ. So sabi dito, He who has begun. Si Lord yung nagsimula ng magandang buhay mo ngayon. Amen? Nakasama siya. He who has begun, si Jesus, ang nagsimula ng good work sa'yo,
will complete it until the day of Jesus Christ. Napakaganda ng pangako ni Lord, no? Na nagsimula tayo na nakilala natin siya, yung ginawa niya sa atin sa cross. Sino dito yung alam na yung ginawa ng Panginoon sa kanyang buhay? Nakita natin, no? Lumuha tayo, no? Nakita natin na, siya yung pinako sa cross, ako dapat. Inako niya lahat yung kasalanan ko. Pinalaya niya ako sa lahat ng kasalanan ko. That's the good work of Jesus in you. And at sabi doon, siya rin yung magkukumpleto. Sabihin niyo nga, kumpleto. Sabihin niyo nga, kumpleto. Parang hindi ba kumpleto? Kumpleto! Amen. Siya ang magkukumpleto nun hanggang sa pagbalik niya. Amen? Amen. So, He began our faith, He will finish it. So sabi po, how can we see God's completion in our life? Paano po natin makikita yon? Yung fulfillment, nung completion, nung good work ni Jesus sa buhay natin. Ang kailangan lang po natin gawin is to trust and obey. Sabi nyo nga po, trust and obey. Amen. So may parte rin po tayo para makita yung completion na yon sa natin. Sabi po sa Proverbs, in chapter 3, verse 5 to verse 6, sabi po dyan, trust in the Lord with all your heart and lean not on your own understanding. In all your ways acknowledge Him and He shall direct your paths. Amen? Kanino daw tayo magtitiwala? Kanino daw tayo magtitiwala? At hindi sa sarili natin, di ba? Hindi sa sarili nating kaalaman. So sabi dyan, in all your ways. In all your ways. Sabi mo sa katabi mo, in all your ways. Acknowledge Him. And He shall direct your paths. So minsan nakikita po natin, Lord, bakit sabi nila pastor, pag Christian ka na, pag may relationship na sa'yo, sabi mo, ibe-bless mo kami, ire-restore mo yung marriage, magiging maayos yung buhay namin. Lord, bakit ganito? Bakit magulo? Natanong nyo na po ba yun minsan pag may dumadating na challenges sa buhay nyo? Amen? Natanong na po ba natin yun? Kasi po, minsan, hindi natin makita yung fulfillment ng promises ng Panginoon kasi hindi natin ginagawa ito. We do not acknowledge Him sa mga plano natin sa buhay. Amen? So, yun yung nagiging hindrance sa completion ng Panginoon sa buhay natin. Kasi bakit? Hindi naman kahit si Satan pa yan, hindi niya kayang hadlangan lahat ng plano ng Diyos sa iyo. Bakit? Sabi po sa Luke chapter 10 in verse 19, I have given you authority to trample on serpents and scorpions and over all the power of the enemy, and nothing shall by any means hurt you. Kung ganun yung authority na binigay sa atin ng Panginoon, walang kapangyarihan si Satan. Amen? Kaya lang, ang problema, hindi mo ma-rebuke, hindi mo ma-cast out yung sarili mong kagustuhan. Amen? Amen? Sino mas malaki nating kalaban? Si Satan o sarili? Sarili. Kasi si Satan, binigyan na tayo ni Lord ng authority. Palayasin mo yan, lalayas yan. Eh yung sarili mo, pagising mo. Pagtingin mo sa salamin, ikaw pa rin yan, hindi mo pwede, cast you out. Hindi pwede, di ba? Hindi pwede natin i-cast out. Ang pwede natin gawin, Lord, I surrender this body to you. I surrender this heart to you. I surrender this mind to you. Kung ano yung plano mo, yun yung masusunod. Huwag mo sabihin, cast you out. Di ba? Hindi pwede yun. Okay, so, ang gawin mo na lang, acknowledge Him. Siya yung masunod sa buhay mo. Lord, ito yung gusto ko, pero alam ko, ito yung gusto mo. Tulungan mo ako na mag-submit sa ways mo, sa will mo. Amen? So, yun yung ibig sabihin ng trust in the, parang ano lang siya pag nagsisimula kang Christian, trust in the Lord with all your heart. Parang nakaka-inspire lang siya, pero ang hirap minsan gawin. Amen? Napaka-basic niya, pero minsan ang hirap gawin kasi nasusunod pa rin yung sarili natin. Kaya tayo nasasaktan. Okay. Kaya sabi mo sa katabi mo, kaya huwag kang magmarunong. Amen.
Kasi si Lord nakakaalam ng lahat ng mabuti sa atin. Amen? Sabi nga, di ba, mothers know best. Pero si Lord, ano pa si Lord, di ba? Yung nanay mo kasi, maraming nang pinagdaanan, kaya sinasabi, alam ng magulang mo kung ano yung mas makakabuti sa'yo, lalo na yung ama mo sa langit. Amen? Amen. Kaya kailangan po natin i-surrender sa Kanya. Amen? Para makumpleto. Kasi kung hindi, tingnan mo yung katabi mo, mukha bang kulang-kulang yan? O mukhang nakukumpleto naman kasi sumusunod kay Lord. Amen? Amen. So, alam nyo, even po sa aming ni pastor, sa mga pastors po, kahit sa pagpapastor, minsan sasabihin natin, ang galing nila pastor, no? Alam nila yung mga verse, alam nila yung, sabi nga before ni Maylin, grabe no, ang tiyaga nyo sa amin, no? Kahit sobrang nakaka-stress na yung marami sa amin. Pero alam nyo, hindi sa amin galing yun eh. Hindi galing sa amin yun. Galing kay Lord lahat yan. Kasi kung kami lang, nangonyat na kami. Naubusan na kami. Pero lahat yun galing kay Lord. Tsaka, pag nung first year po na tumatakbo yung ministry, dumating ako sa time na na-frustrate ako dahil may mga nagpapasaway, hindi mo mawawala yan. So, alam mo yon, ang motive mo is maging maayos sila kay Lord. Amen? Yung mag-grow sila sa faith, sa faith kay Lord. Kaya lang, may times na parang sumunod ka. Yung parang pinupukpok mo para sumunod. Pero alam mo, nakaka-frustrate pala kapag ginagawa sa sarili mong lakas. Yun, unang-una, sabi ko, Lord, thank you. Unang taon pa lang tinuro mo na akong hindi, mapapagod ako. Papagurin ko lang yung sarili ko. So dumating sa point na prayer meeting, nakaluhod ako, nakadapa ako, iyak lang ako ng iyak kay Lord. Hindi lang dahil mabigat yung pinagdadaanan mo as a pastor, kundi salamat, gumagaang siya kasi pinaparealize sa akin ni Lord habang nakadapa ako na sabi niya, tupa ka lang din. Ako yung shepherd mo. Ibigay mo sila sa akin. Ipagkatiwala mo sila sa akin. Huwag mong bitbitin. I-surrender mo sa akin. Amen? And that's the time, sabi ko, yun lang pala. Yun lang pala minsan. Kailangan mo lang i-let go yung worries mo, yung takot mo, yung gusto mo mangyari sa buhay mo. Kasi kung may mabuti kang plano sa buhay mo, paano pa yung Diyos na lumikha sa'yo? Amen? Ang problema, gusto mo yung sarili mong diskarte. Diba? Ouch tayo lahat dyan. So, alam niyo po, dun sa Philippians chapter 1, in verse 6, bago dumating sa verse 6, sa mga unang verses, sabi po doon ni Paul, pinapanalangin ko kayo. Bakit? Even Apostle Paul na napakaraming na-win ng mga unbelievers para sa Panginoon, alam niya na wala siyang kayang gawin, panalangin lahat na matapos. Kaya sinabi niya doon sa verse 6, being confident of this very thing, that He who has begun a good work in you will complete it until the day of Jesus Christ. Bilang mga pastors po, wala kaming ibang hangad kundi makita na matapos nyo yung race ninyo sa faith. Amen? Kasi marami pong nagsimula, yes Lord, susunod na ako, hindi na ako magbibisyo. Yes Lord, hindi na ako magjojowa ng 3. Diba? After ilang buwan, ayun na naman. So masakit, kung kami pong pastors nasasaktan, paano pa yung heart ng great shepherd natin? Diba? Amen? Sabi po sa Hebrews, kapag bumalik tayo sa dati nating buhay, para daw nating kinrucify ulit si Lord. Grabe. Kaya nalulungkot kami, pero hindi kami sumusuko sa pananalangin. Amen? Amen. Kaya sabi nga pag-announcement ng prayer meeting, ito yung pinakamahalaga na part ng gawain ng church. Kasi kung wala yung prayer, wala yung pagsuko sa Panginoon, wala pong bunga. Amen? Walang makukumpleto kapag walang pagsuko sa Panginoon. Okay. And then, sabi po dito, our life is messing up when we want to take control instead of surrendering it to the one who is in control of everything.
Nagkakanta ganyan yung buhay natin. Nagkakanta loko-loko yung buhay natin kasi gusto mo ikaw pa rin yung masunod. Katulad ng mga sinabi ko kanina. Imbes na isurrender mo, gusto mo, ay hindi. Sabi ni Lord, bayayaman ako, eto gagawin ko, tataya ako sa loto. Tumaya ka sa loto, hindi naman yun yung pinapagawa ni Lord sa'yo. Diba? Ginagawa mo sa sarili mong paraan na hindi naman yun yung way ni Lord. So, hindi mo mararating. Hindi mo mararating yung plano ni Lord unless you learn to surrender. So, yung completion, yung completeness ng work ni Lord sa atin, kailangan lang natin ng cooperation. Amen? Hindi mo nga kailangan na sobrang paghirapan ng sobra-sobra eh. Although, He bless our hard work. Amen? Pero alam nyo, ang pinakamahalaga kaysa sa hard work, eto, surrender. Amen? Lord, hindi ko na kaya. Kasi minsan kahit gaano tayo magpagal, mag-hard work, wala pa rin nangyayari. That's the time, Lord, hindi ko na kaya. Ikaw na bahala. Pagpalain mo na lahat to. Kung ano yung gusto mo, kung paano mo gustong gawin, ikaw na bahala. Amen? And then sabi po sa Isaiah chapter 55, verse 8 to 11, napakagandang verse nito. My thoughts, sa NLT, ayan, my thoughts are nothing like your thoughts. Si Lord nagsasabi dito yung isip ko, hindi katulad ng isip mo. Amen? Sobrang limited lang ng isip natin. Si Lord, lahat alam niya, lahat hanggang sa katapusan ng mundo, alam niya na yung mangyayari. Araw-araw, sabi nga sa Bible, bilang niya nga yung hibla ng buhok natin eh. Ganon siya ka-all-knowing. Amen? Hindi po yan exaggeration ng Bible. Ganon tayo kakilala ng Panginoon. Ganon niya tayo kamahal. Hanggang sa hibla ng buhok natin, alam niya. Amen? Onti man yan o makapal, alam niya. Alam niya kung ilan yan. Kasi mahal ka ni Lord. Amen? My thoughts are nothing like your thoughts, says the Lord. And my ways are far beyond anything you could imagine. Grabe, no? Yung thoughts pala sa atin ni Lord, di natin may imagine. Meron pa po sa Psalms yata yan, I think, na sabi ni Lord, yung thoughts niya sa atin, kasi yung dami daw ng sand sa seashore. Tama ba? Gaano karami yun? Hindi po, ang Bible po, hindi siya nag-exaggerate. Amen? Ganon karami yung, dumakot ka ng isang ganon ng buhangin, mabibilang mo ba yun? Ang sweet ni Lord, di ba? Ganon niya tayo kamahal. Ang dami niyang iniisip para sa atin. Amen? And my ways are far beyond anything you could imagine. For just as the heavens are higher than the earth, so my ways are higher than your ways, and my thoughts are higher than your thoughts. Kailangan po nating i-acknowledge na, Lord, mas alam mo kung paano ko to ma-overcome, kung paano matatapos to, kung paano masusolusyonan to. Diba? Kasi sabi niya dito my thoughts are higher than your thoughts. O kaya my ways are higher than your ways. May naisip kang diskarte, pero eto pala yung gusto ni Lord. Diba? We must acknowledge na siya lang nakakaalam. And then, sabi dito, the rain and snow come down from the heavens and stay on the ground to water the earth. Umuulan, di ba? To water the earth. They cause the grain to grow, producing seed for the farmer and bread for the hungry. Di ba pag umulan, magkakos yun na umusbong yung mga pananim. Amen? Magbunga yung mga pananim. Amen? So sabi dito, it is the same with my word. I send it out and it always produces fruit. It will accomplish all I want to and it will prosper everywhere I send it. Amen? Si Lord din, kapag binabaan ka ng word ni Lord, pagpapalain niya yan, pangyayarihin niya yan sa buhay mo. Amen? Magkukos yan ng fruit sa buhay mo kung you are surrendered to Him. Amen? Sabi doon, it is the same. Kung paano daw yung ulan, bumaba sa lupa, nag-produce siya ng maraming fruits, maraming bunga, maraming puno. Ganon din daw yung word ni Lord pag sinabi niya sa'yo, eto yung word ko sa'yo, magbubunga yun. Amen? Ganon po ka-trustworthy ang ating Panginoon. Amen. So sabi dito, when God says He will do it, trust Him that it will come to pass.
Amen? Sino po dito kayang ibigay yung buo niyang pagtitiwala sa Panginoon? Amen? Kahit minsan hindi natin nakikita agad, di ba? Hindi natin nakikita agad kasi alam nyo, lagi ko po itong sinasabi, sa simula ng journey natin as Christians, halimbawa, day 1, okay, day 1, nakilala ko si Lord, ganito pala si Lord, mahal niya pala ako, may plano pala siya sa akin. And after nun, mararanasan nyo, puro sunod-sunod, answered prayer, answered prayer, answered prayer, may mga breakthrough, may mga blessing. Then after nun, biglang parang, wala, ano nangyari Lord? Bakit sunod-sunod naman yung problema? Bakit sunod-sunod naman yung challenges? Bakit bakit ganito Lord? Bakit lalong gumulo? That's the time po na i-a-apply nyo na yung lahat ng natutunan ninyo. And that's the time na tinetest na ni Lord, totoo ba talaga yung faith mo sa akin? Kasi madaling magtiwala kay Lord pag nandyan lahat. Amen? Andyan yung blessing. Yes, I trust you Lord, I trust you Lord. Pero andyan na yung problema. Kaya mo pa rin bang isigaw, Lord, I trust you with all my heart. Amen? Tinetest ni Lord kung kaya mo pa rin siyang pagkatiwalaan. And if yes, makikita mo yung breakthrough. Amen? At pag nakita mo yung breakthrough, marirealize mo, okay, mas matatag na ako ngayon kaysa nung una. So pag may dumating uling na mas malaking problema, trials, makikita mo, okay, nag-mature ulit ako. Tapos dumating ulit yung mas malaking problema, mas malaking challenge, nag-mature uli ako, lalo akong nagtiwala kay Lord. Amen? Lalo lang lumalim yung pagtitiwala ko kay Lord. At hanggang sa makita mo isang araw, natapos mo yung race of faith mo. Amen? Ganon yung plano ng Panginoon. Hindi kanya, nakakita ka na ba na yung baby, di ba pag na-born again tayo, ang sabi para tayo mga baby Christians pa, yan. Parang sabi ni Paul, painumin mo muna ng milk, hindi pa nila kaya yung solid food. So, kaya mo ba makita na ikaw as a Christian, baby ka, tas habang lumalaki ka, kaya mo ba, yung physical na baby, lumalaki siya, tumatanda siya, tas naka-pacifier pa. Tas may baon pa siyang chupon. Tas nagbe-baby talk pa. 30 years old na. Di ba hindi bagay? Hindi rin ba? Sabi mo sa katabi mo, hindi rin bagay sa'yo. Hindi bagay sa atin. Kailangan nagmamature. Sabihin nyo, nagmamature. Amen. Yun yung papunta sa completion. Amen. Okay, so makikita po natin yung example ni Jesus sa buhay niya nung nabuhay siya dito sa lupa. Sabi dito, Jesus started his earthly ministry at the age of 30 and completed it at 33, 3 taon. During those years, he was never late in his daily missions. He did his ministry with whole dependence on his Father and empowered by his Spirit. Amen. So yan yung binigay sa atin ng example ng Panginoon. May tanong po ako, sino dito nagda-devotion? Nakita niyo po ba sa Bible, especially sa Gospel sa New Testament, nakita niyo po ba doon na tumakbo si Lord? Isip-isip. May pagkakataon po ba doon na tumatakbo si Lord? Meron, wala? Wala daw. Amen. So, alam nyo, hindi nyo po makikita si Lord na tumatakbo na, late na ako. Late na ako. Amen? Kasi po, He's always on time. Kaya makikita nyo, Lord, di ba, nung may malaking ng alon dun sa natatakot na yung mga disciples, siya, tutulog lang si Lord. Di ba? Ganun siya ka-confident. Amen? At never din siya, may bulag doon, may ano doon, may namatay doon, takbo tayo. Never. Never po natin makikita na ginawa ng Panginoon yon dahil pinapakita niya na I'm always on time. Amen? So makikita natin sa John chapter 11, ito, napakagandang story. John chapter 11, ito po yung time na nagkasakit si Lazarus, kapatid ni Mary at saka ni Martha, at namatay siya. So, sige po, basahin natin. Sabi po dito sa verse 3,
sige, NKJV. So, simulan ko po sa verse 1. Now, a certain man was sick, Lazarus of Bethany, the town of Mary and her sister Martha. It was that Mary who anointed the Lord with fragrant oil and wiped his feet with her hair, whose brother was Lazarus was sick. In verse 3, sabi po dito, therefore, the sisters sent to him. Nagpadala sila ng message kay Lord. Lord, behold, he whom you love is sick, si Lazarus. When Jesus heard that, so sabi dito, when Jesus heard that, he said, this sickness is not unto death, but for the glory of God, that the Son of God may be glorified through it. In verse 5, now Jesus loved Martha and her sister and Lazarus. So, when he heard that he was sick, he stayed 2 more days in the place where he was. So, alam niya na may sakit si Lazarus, pero hindi pa rin siya umalis. Then after this, he said to the disciples, let us go to Judea again. In verse 8, the disciples said to him, Rabbi, lately the Jews sought to stone you, and are you going there again? And then, basahin po natin sa verse 11. Sabi po dito ni Lord, these things he said, and after that he said to them, our friend Lazarus sleeps, but I go that I may wake him up. So sabi po dito ng mga disciples in verse 12, Lord, if he sleeps, he will get well. Akala nila literal na tulog. And then in verse 13, however, Jesus spoke of his death, but they thought that he was speaking about taking rest in sleep. Yan. So in verse 14, so sabi ni Lord, then Jesus said to them plainly, Lazarus is dead. Patay na si Lazarus. So kung titignan natin yung story, parang, uy, na-late si Lord. Dapat kasi, parang minsan kasi mas marunong pa tayo. Dapat kasi pumunta na siya nung nalaman niya may sakit. Nagpalipas pa siya ng 2 araw, ayan, tuloy namatay si Lazarus. Diba? So, in verse 15, and I am glad for your sakes, sabi ni Jesus, and I am glad for your sakes that I was not there, that you may believe. Nevertheless, let us go to him. Then Thomas, who is called the twin, said to his fellow disciples, let us also go that we may die with him. In verse 17, so when Jesus came, he found that he had already been in the tomb 4 days. Si Lazarus, 4 na daw na nasa libingan. Now, Bethany was near Jerusalem, about 2 miles away. So, sa customs po nila noon, hindi po uso yung, embalsamo. So, nilalagyan lang po ng mga pabango yung mga namamatay sa kanila, tas binabalot. So, kung hindi na embalsamo, ando pa yung mga laman loob, mabaho, di ba? Now, Bethany was near Jerusalem, about 2 miles, and many of the Jews had joined the women around Martha and Mary to comfort them concerning their brother. So, skip po tayo. So, verse 23. Jesus said to her, kay Martha, your brother will rise again. Martha said to him, I know that he will rise again in the resurrection at the last day. Jesus said to her, I am the resurrection and the life. He who believes in me, though he may die, he shall live. And whoever lives and believes in me shall never die. Do you believe this? She said to him, yes, Lord, I believe that you are the Christ, the Son of God, who is come into the world. And then, basahin po natin in verse 34. Ayan, pumunta na po si Jesus. Sabi nga, saan niya siya nilagay? Si Lazarus. He asked them. They told him, Lord, come and see. Then Jesus wept. Umiyak si Lord. The people who were standing nearby said, see how much he loved him. But some said, this man healed a blind man. Couldn't he have kept Lazarus from dying? O, di ba nagpapagaling yung Diyos nyo ng bulag? Hindi niya kayang erase up yung namatay na. Kaya niya pa ba yun?
So in verse 39 to 44, narinig ni Lord yung mga haters. Di ba parang minamak yung miracle na kayang i-perform ni Lord. So may mga haters. So in verse 39, sabi ni Lord, roll the stone aside. Di ba? Roll the stone aside. So sabi siguro nung stone, they see me rolling. Okay. Jesus told them, di ba? Parang sabi ni Lord with confidence na naman, no? Roll the stone aside. So nung dati po, ang libingan noon kasi is may malaking bato na mabigat na nakaharang dun sa tomb, sa pintuan ng tomb. So para makapasok ka doon, i-roll away mo yung napakabigat na stone na yun. So sabi ni Lord, buksan nyo. And then, Jesus told them, but Martha, the dead man's sister, protested, Lord, he has been dead for 4 days. The smell will be terrible. Jesus responded, didn't I tell you that you would see God's glory if you believe? Parang ayaw na ni Martha, no? Lord, mabaho na. Diba? So they rolled the stone aside. Then Jesus looked up to heaven and said, Father, thank you for hearing me. Nag-pray si Jesus. Father, thank you for hearing me. You always hear me, but I said it out loud. Para sa mga haters. Para sa mga hindi naniniwala. Amen? Para magkaroon sila ng faith. So sabi dito, for the sake of all these people standing here, so that they will believe you sent me. Then Jesus shouted, Lazarus, come out. And the dead man came out, his hands, feet bound in grave clothes, his face wrapped in a headcloth. Jesus told them, unwrap him and let him go. So ngayon, hihimay-himayin po natin yan. Yung John 11. So kung makikita nyo po sa verse 6. Sabi po doon sa verse 6, so although Jesus loved Martha, Mary, and Lazarus, he stayed where he was for the next 2 days. Again ito po yung nakarating na sa kanya yung balita, may sakit si Lazarus. So instead na mag-rush siya para pumunta, para pagalingin si Lazarus, nagstay pa siya 2 days. Bakit? Kasi may plano siya. Amen? So in verse 6, makikita natin, wait lang, chill lang kayo dyan, di ba? So minsan, gano'n din po tayo. Pag may mga nararanasan tayong problema, Lord, nasan ka? Nasan ka, Lord? Tahimik ang teacher. Amen? Kasi, nakita niyo po ba pag nag-e-exam yung mga estudyante, sino estudyante dyan? Tinuturuan ba kayo ng teacher nyo? Tinuturuan kayo habang nag-e-exam? Hindi, di ba? Tahimik si teacher, nagmamagod. Paano ka magsagot ng exam? Bakit? Bakit may exam? Kasi binigay niya na sa iyo yung lesson. Tinuruan niya kung paano. So para makita niya, may natututunan ka ba talaga, bibigyan kita ng exam. Bibigyan kita ng test. Amen? So that's the time na kapag tinetest tayo ng Panginoon, makikita natin parang tahimik si Lord. Lord, bakit nandiyan ka ba talaga? Nakikita mo naman nahihirapan ako, di ba? Pero sa totoo lang, meron tayong weapon. Ito po yung weapon natin. Binigay na sa atin ng Panginoon. Kaya lang, minsan inaalikabok. Tama? Hindi natin binabasa. Nandito lang lahat. Amen? Binigay na sa atin ng Panginoon yung sagot. So kapag nagte-test na tayo, kapag nag-andyan na yung mga problema, i-recognize nyo na po na, okay, this is the testing. Ito na yung time na, sige Lord, gagamitin ko yung weapon ko. Amen? Na binigay mo na sa akin. Amen? So, again, doon, tahimik si Lord, pero may plano siya. He stayed there for 2 days. Imagine, umiiyak na siguro sila Martha, sila Mary, kasi parang mamamatay na talaga si Lazarus. Pero si Lord, chill lang siya. Hindi dahil wala siyang pakialam. Sabi nga doon, He loved Mary, Martha, and Lazarus. Mahal ka ng Panginoon. Amen? Kaya lang, pag nag-chill si Lord, hindi hintayin na rin kung ano talaga yung magiging response mo doon sa situation. Magtitiwala ka ba na dadating ako? Magtitiwala ka ba na may gagawin ako? Amen?
So, yung ugly situation or yung mahirap na sitwasyon sa buhay natin, hindi nun ibig sabihin na kinakurse, pinapahirapan lang tayo ng Panginoon. Amen? Kasi si Lord, 2 days, naghihintay lang siya. May plano siya. Amen? Lagi po nating aalalahanin, habang nandun ka, quiet si Lord, sasabihin mo pa rin, Lord, may plano ka. Hindi ko pa nakikita kasi nandito ako, pero alam ko may plano ka. Amen? Sabi po sa Genesis 50 in verse 20, what the enemy meant for evil, God meant it for good. Amen? Para magamit ka naman niya. Amen? Para yung testing mo, pag napagtagumpayan mo, sabi dun sa Genesis 50 in verse 20, para yun sa good mo and sa good ng iba. Para makatulong ka naman sa iba. Amen? Amen? Para pag nag-mature ka, hahanap ka ng mahina, tutulungan mo rin sila. Amen? Yun yung plano ng Panginoon, pag maturin ka, hindi lang para sa'yo, kundi para magamit ka ni Lord sa iba. Amen. So, moving on, sabi dito sa verse 7 to verse 8, sabi ni Lord, finally, He said to His disciples, let's go back to Judea. Pupuntahan niya na si Lazarus. But His disciples objected. Oh, di ba? May gagawin na si Lord, kaya lang, yung iba, akala nila, mas marunong sila kay Lord. Eh Lord, di ba, sasaktan ka ng mga tao doon, pinapersecute ka, ini-stone ka nila, ba't ka pababalik doon? Eh kasi may plano siya. Amen? So kahit kahit anong hindrance ang gawin sa'yo ni Satan ng mga tao sa paligid mo, kapag may plano sa'yo si Lord, pupunta siya. Amen? Pupunta si Lord kahit napakaraming, Lord, paano ba to? Paano ko ba mababayaran to? Ito lang yung pera ko. Lord, paano pa kami magkakaayos? Ganito na yung sitwasyon naming mag-asawa. No, the Lord has His plans, has His ways. Amen? May plano ang Panginoon. So kahit may obstacles, nothing can hinder Him from doing great things. Amen? So kung nakita natin yung ginawa niya kay Lazarus, pwede naman siyang maghimala. Tingnan mo pwede naman maghimala si Lord na pumunta na siya nung nalaman niyang may sakit si Lazarus. Pag gumaling si Lazarus, himala pa rin yun. Amen? Pero alam mo, mas maganda pala yung plano ni Lord. Inalaw niya yung worst case scenario mangyayari kay Lazarus. Kasi mas maganda yung mangyayari. Mas makikita, mas mamamagnify siya. Mas mag-glorify siya kasi mas grabe din yung miracle na plano niya. Amen? Anong mas malaking himala makikita nyo? Yung gumaling yung may sakit o yung nabuhay yung patay? Amen? Amen? Minsan yung buhay natin, parang may area sa buhay natin na wala na, patay na, wala nang pag-asa. Pero alam nyo, mas gustong kumilos ni Lord doon. Mas gusto niya i-resurrect yung part ng buhay mo na yun. Kasi mas mag-glorify siya. Mas lalaki yung tiwala mo sa Panginoon kaysa sa mga paunti-unti na miracles na nangyayari sa buhay mo. Amen? Amen? Kaya kapag lumalalim yung problema sa buhay mo, magpasalamat ka. Lord, salamat. Pinagkatiwalaan mo. Kung malaki tong problema, alam ko kasi may tiwala ka, Lord, na magmamature ako dito. Na ito yung plano mo, magmamature ako. Tsaka lumalim yung problema ko. Ibig sabihin, Lord, nagmature ako sa maliit na problema dati. Amen? Amen. Ganon yung gusto ng Panginoon. He wants to resurrect you. Amen? The dead areas of your life. Gusto ng Panginoon makita yan mag-resurrect. Amen? And in verse 35, during those morning nila Mary, nila Martha, in verse 35, sabi po doon, Jesus wept. Umiyak din si Lord. Pag nakikita kanyang nahihirapan, sa problema mo, sa testing, sa trial mo, huwag mo isipin na gustong-gusto ko pahirapan ni Lord eh. Hindi. Alam nyo, dito umiyak din si Lord. Nakita niya yung anguish, yung pain na nararamdaman ng mga minamahal niya. Umiyak din siya. He was there. Amen? Kapag akala mo mag-isa ka na, yung shinare din kanina ni Sister Mylene, minsan akala mo mag-isa ka, pero He's there to comfort you. Amen? He's there. Sabi nga po sa Genesis chapter 16 in verse 13, He is El Roy, the God who sees.
Wag na wag mong iisipin na hindi na ako nakikita ni Lord, kaya ganito, ang hirap-hirap ng sitwasyon ko. Nagsi-self-pity ka. Sa demonyo, sabi ni Pastora Tin last week, sa demonyo yung self-pity. I-rebuke mo yan, i-cast out mo yung pagsi-self-pity mo. May plano si Lord sa'yo. Nakikita ni Lord yung nangyayari sa buhay mo at hindi kanya planong pabayaan. Amen? Ang problema, nakikita mo lang yung sarili mo. Yung paghihirap mo, Lord, ako, puro ka ako. Nalilimutan mong tignan si Lord na may plano sa iyong malaki. Amen. Amen. So in verse 21, Martha thought healing Lazarus' sickness is Jesus' way to perform miracle. But his plan was more amazing. Amen? So sabi siguro ng mga haters sa'yo, akala ko ba may Diyos ka? Ba't ganyan yung nangyayari sa'yo? Masakit, di ba? Bakit ganyan pa rin yung buhay mo? Bakit wala kang breakthrough? Akala ko ba may Diyos ka? Alam mo, boses na ng kaaway yun eh. Yun yung time na iiyak mo lahat kay Lord. I-surrender mo lahat kay Lord and sa Kanya mo ipagkatiwala yung breakthrough na mangyayari sa buhay mo. Amen? So, makikita din po natin dun sa time na nagsasabi na yung mga haters, no? Kung kaya niya pa rin bang buhayin niyang patay kung nakapagpagaling siya ng bulag. So, alam na alam ni Lord kung paano niya i-quiet yung mga haters. Sino bang pinaka-hater natin? Walang iba kundi si Satan, di ba? So, kung naririnig nyo na yung negativity na lagi na kayong pinapersecute sa bahay, sa school, sa work, puro persecution, parang wala nang believe sa yung mga tao. Well, it's okay. Kasi ang kailangan lang naman, mabilib sila kay Lord. Sa Diyos na meron ka sa buhay mo. Amen? Amen? At alam mo, yung mangyayari na breakthrough sa'yo, yung mangyayaring malaking himala sa buhay mo, yun yung pang-silence ng Panginoon sa lahat ng boses ng kaaway. Amen? Amen? Nakita niyo ba? Sinabi pa ni Lord, hoy, hindi niyo ako kilala. Hindi siya ganun. Hindi niya pinatulan yung mga doubters, yung mga haters. Ang ginawa niya, kumilos siya. Pinakita niya, eto yung gagawin ko. Eto yung plano ko sa buhay ni Lazarus. Amen? So that's the same sa ating po mga buhay. Amen? Amen po ba? Amen. So sabi dito, what seems late to us is a perfect timing to Him. We just need to trust and have faith that He'll do it with completion. Sabihin nyo nga po ulit, completion. So diba, nung nabuhay si Lazarus, wala namang sinabi doon, at nabuhay si Lazarus, pero doon pa rin yung sakit niya. Magaling na rin si Lazarus. Amen? So kapag kumilos si Lord sa'yo, buong buo. Amen? Amen. Gagawin niya yun ng buong buo. I-restore niya yung relationship, yung finances na nawala sa'yo, nalugi ka, may sinurrender kang job kay Lord, may sinurrender kang business kay Lord, siya magre-restore no ng buo at higit pa sa inaasahan mo. Amen? So, Jesus is always on time. Amen. We just need to trust and have faith that He'll do it with completion. Lagi ka, huwag mawawala yung believe mo kay Lord. Kasi, alam niyo, sabi ni Lord doon sa, yung share ko last time sa Facebook, yung faith ng centurion, lumapit sa kanya, Lord, may sakit yung servant ko. So sabi ni Lord, sige, pupuntahan namin. So sabi niya, Lord, wag na, I am not worthy na pumunta ka pa sa bahay ko. Pero sabihin mo lang yung word. At gagaling siya ngayon. Sabi ni Lord, wow, na-amaze si Lord, di ba? Na wow, ganun kalaki yung tiwala niya sa akin na sa isang salita ko lang, naniniwala siya na gagaling yung servant niya. Amen? So, namumove yung heart ni Lord kapag ganun kalaki yung tiwala natin sa Kanya. Amen? Kahit iba yung sitwasyon, iba yung nakikita natin na plano ng Panginoon. Amen? And then, punta po tayo sa Jesus' finished work on the cross. So, after 3 years po, ito yung nangyari. Jesus finished work on the cross. When Jesus, sa John chapter 19 in verse 30, when Jesus had tasted it, yung sour wine, it is finished. Then He bowed His head and gave up His spirit.
So, ito na po yung ika-anim na oras na naka-crucify ang Panginoon. So, sabi niya doon, it is finished. Then he bowed his head and gave up his spirit. So, hindi niya sinasabi na, nung sinabi po ito ni Lord, nawala na siya ng hininga. Amen? Pero hindi yung sinasabi niya dito, it is finished, yung buhay niya. Nawala na. Ang sinasabi po dito ni Lord, yung completion ng work niya, na nagawa niya na yung ikakaligtas ng sangkatauhan. Amen? Na lahat ng sumampalataya at sasampalataya sa Kanya ay maliligtas. Amen? Yun yung sinabi ng Panginoon dyan, it is finished. Nabayaran ko na lahat ng kasalanan. Amen? Nabayaran ko na lahat ng kasalanan. Siya na yung naging sacrifice. Siya na yung naging kabayaran sa lahat ng ating mga kasalanan. And sabi po sa article na nabasa ko, sa Greek po, ang Greek word nung it is finished is tetelestai. Tetelestai. So, ang New Testament po kasi nakasulat siya in Greek. So, sabi doon, tetelestai. So, sabi dito, next, tetelestai comes from the verb teleo, which means to bring an end. To bring an end, to complete, or to accomplish. Tinapos niya na to bring an end, tinapos niya na yung kapangyarihan ni Satan over us. Amen? Tinapos niya na yung death sa buhay natin. Amen? To complete, kinumpleto niya na yung paraan ng kaligtasan mo, ng kaligtasan ko. Amen? And to accomplish. Mission accomplished ang ating Panginoon. Amen? So, iniwan niya po yung langit. Bumaba siya mula sa langit. Naging tao, pinanganak sa virgin birth. Alam po nating lahat yan, di ba? So, lumaki siya, nabuhay siya para sa iisang misyon. Para iligtas ka. Para i-reach out ka. At ako. Amen? Para iligtas tayo mula sa ating mga kasalanan. Kasi never po nating maliligtas ang sarili natin sa pamamagitan ng mabubuti nating gawa, kundi sa pamamagitan lang ng finished work ni Jesus. And sabi dito, tetelestai is in the perfect tense in Greek. That's significant because the perfect tense speaks of an action which has been completed in the past, which results continuing into the present. So natapos niya noon, pero hanggang ngayon may power yung ginawa ng Panginoon sa cross. Nagte-take effect sa buhay ng isang tao na nanampalataya sa Kanya, yung power na ginawa niya sa cross. Yung completion ng work ni Jesus. Amen? Amen? Kaya sabihin mo sa katabi mo, kino-complete ka ni Lord. Amen? Wala pa sa atin dito yung wala ng kasalanan. Tama? Kasi pag wala na tayong kasalanan, ano na tayo sa langit. Amen? Pero si Lord, kino-complete niya yun, niya yung faith natin, nire-refine niya yung faith natin. So yung nangyari sa cross, yung ginawa niya, yung binigay niya yung buhay niya sa cross, may power pa rin unto this very day. And sa mga darating pang panahon, it's different from the past tense which looks back to an event and says, this happened. The perfect tense adds the idea, this happened and it is still in effect today. Yung kamatayan ng Panginoong Hesus sa cross, may power pa rin hanggang ngayon at habang panahon. Amen. Amen po ba? So, going back, He started the creation of heavens and earth. He finished it. Sabi sa Genesis 2:1-2. Tama? He started the creation and then He finished. Tama? And then, He started His earthly ministry and completed it in 3 years. Tama? Nakumpleto? Tama? He started our faith and He will finish it in completion. Amen. Amen. Kaya ka nandito ngayon, lalong-lalo na po sa mga unang beses na nakarinig ng salita ng Diyos. Kaya ka nandito ngayon, may sinisimulan ng Lord sa'yo. Sinisimulan ka ng Panginoon. Gusto ka niyang
gusto kanyang i-transform from glory to glory. That is His good work in you. Amen? Nakilala mo siya, tapos patuloy kang lalakad sa salita niya. Amen? Until the day na mag-finish ka sa iyong pananampalataya sa Panginoon in completion. Sabihin nga po natin, completion. Sabi po dito sa Hebrews chapter 12 in verse 2, looking unto Jesus, the author and finisher of our faith, who for the joy that was set before him endured the cross, despising the shame, and has sat down at the right hand of the throne of God. Looking unto Jesus, the author. Siya yung nagsimula ng pananampalataya na meron tayo. And siya rin yung magtatapos. Amen. And we will finish strong. Amen? Looking unto Jesus, the author and the finisher of our faith. Paano natin matatapos yung faith natin? Eto po, looking unto Jesus. Wala tayong ibang titignan. Hindi natin titignan yung sarili natin, hindi natin titignan sila pastor, hindi natin titignan yung kapatid natin, oh, Christian ka pa naman. Maraming natitisod sa ganun eh. Bakit? Nakadepende yung faith nila sa tao, sa buhay ng iba, o kaya sa nangyayari sa buhay nila. Nalilimutan nilang tumingin kay Lord. Amen? So, to be able to finish this race, yung faith natin, para magkaroon ng completion yung faith natin, wag na wag po natin aalisin yung pagtingin natin sa Panginoon. Amen? When hard days come sa ating buhay, titingin lang tayo sa Panginoon. We will surrender. And we will believe and trust na may gagawin siya. Amen. Hindi lang po kasi plano ng Lord na matapos yung mga utang natin, yung mga bayarin natin na bills, buwan-buwan. Hindi lang yun yung plano niya eh. Hindi lang niya plano na, okay, magkaroon ka ng magandang buhay, magandang future, magkaroon ka ng sariling sasakyan, bahay, matupad mo lahat ng pangarap mo, that's good. Pero higit pa doon yung plano ng Panginoon. Ang gusto niya, matapos mo yung pananampalataya mo sa Kanya. Amen? Na hindi ka mag-fail sa faith mo ngayon kay Lord. Amen? Na matatapos mo siya strong. Amen? Sabi niya kay Peter, I prayed for you that your faith should not fail. Yun din yung panalangin ng Lord sa atin. Pinapanalangin niya bawat isa sa atin na hindi mag-fail yung pananampalataya natin. Kasi maraming reason sa mundong to para mag-fail o sumuko tayo sa faith natin. Tama? Sa family natin, sa finances natin, marami. Sa marriage natin, maraming reason. Pero may iisang reason para matapos tayo. Si Jesus lang yun. Amen? Amen. Kasi ang plano niya, hindi lang makasama, maranas, oh, I feel the presence of God. Sasabihin mo, I feel the presence of God kasi na-overcome ko lahat. Hindi yun, hindi ka lang niya dito sasamahan. Gusto ka niyang makasama eternally sa heaven. Amen. Yun yung pinakahigit na plano ng Panginoon sa buhay natin. And lastly, in 1 Corinthians chapter 1, in verse 8, sabi po dito sa Amplified, and He will establish you to the end. Wow, establish. He will establish you to the end. Keep you steadfast, give you strength, and guarantee your vindication. He will be your warrant against all accusation or indictment, so that you will be guiltless and irreproachable in the day of our Lord Jesus Christ, the Messiah. Yun yung plano ni Lord na hanggang dulo, na harap ka sa Kanya, blameless, spotless, haharap ka sa Kanya, Lord, I finished well, I finished strong, Lord. At yung maririnig mo sa Kanya, well done, my good and faithful servant. Amen? Yun lang yung gusto natin. At the end of all it, yes, mahirap maging Kristiyano, mahirap sumunod ng buo sa Panginoon kasi ang dami mong tatalikuran, ang dami mong iiwan, yung mga nakasanayan mong gawin noon, hindi mo nagagawin kasi gusto mo na makasunod kay Lord. Pero alam nyo, sumunod ka kay Lord o hindi, parehong mahirap yung buhay na to.
Amen? Pero at the end, it will be all worth it. Amen? Sabi sa Revelations, He will wipe every tears in our eyes. Hindi na tayo luluha, hindi na tayo tatangis forever and ever, walang hanggan. Magpupuri na lang tayo sa Panginoon. Mag-worship na lang tayo sa Panginoon. If we choose to surrender para makomplete niya yung faith natin. Amen? So ngayong umagang to, I want to encourage everyone. Kung sa tingin mo, merong area ng buhay mo na patay na, even your faith, yung love mo kay Lord na mamatay, yung apoy mo sa pag-share ng Word of God na mamatay, I want to encourage everyone to come in front and isurrender natin ulit kay Lord lahat ng area ng buhay natin na, Lord, hindi ko na kaya to. Yung mga anak ko, yung asawa ko, yung finances ko, hindi ko na kaya to eh. Yung faith ko, nanlalamig na dahil sa persecutions. Lord, mahirap. Pero nandito ako ngayong umaga, gusto kong isurrender sa'yo lahat. Amen? And kung paano ni-resurrect ni Lord si Lazarus, ganun din niya i-resurrect yung dead area ng buhay mo. So let us worship. Alam niyo, sabi dun sa dulo ng kwento, Lazarus, come out, sabi ni Jesus. Amen. Yun yung plano ni Lord. Umalis ka na dyan sa libingan na yan, sa patay na area ng buhay mo. Yun yung plano ng Panginoon sa'yo. And ano yung naging response doon ni Lazarus? Hindi siya nanatili doon. Lumapit siya sa Panginoon. Amen. Lumapit siya sa Panginoon. At paglapit niya, paglabas niya dun sa tomb, sa libingan, sabi ng Panginoon sa mga tao, unwrap him and let him go. Yun yung plano ni Lord sa'yo, makalaya ka, makawala ka dun sa dead area ng buhay mo ngayon. Kasi yung dead area ng buhay mo na yun, yung pag-ibig mo kay Lord man yan, namamatay, yung finances mo, yung pain mo sa family mo, kung yan yung nagiging reason para hindi makomplete yung work ni Lord sa'yo, gustong i-resurrect ni Lord yan. But in His own time, in His own ways. Pero ngayon, wala tayong ibang magagawa kundi surrender. To surrender our heart, our mind, and our life to Him. Hallelujah.